in the second book of Chronicles. In addition, the leaders of Judah, the priests, and the people followed the sinful example of the nations around them in worshipping idols, and so they defiled the temple which the Lord himself had made holy. The Lord, the God of their ancestors, had continued to send prophets to warn his people because he wanted to spare them in the temple. But they made fun of God's messengers, ignoring his words and laughing at his prophets, until at last the Lord's anger against his people was so great that there was no escape. He burned down the temple and the city, with all its palaces and its wealth, and broke down the city wall. He took all the survivors to Babylonia, where they served him and his descendants as slaves until the rise of the Persian Empire. And so what the Lord had foretold through the prophet Jeremiah was fulfilled. The land will lie desolate for 70 years to make up for the Sabbath rest that has not been observed. In the first year that Cyrus of Persia was emperor, the Lord made what he had said through the prophet Jeremiah come true. He prompted Cyrus to issue the following command and send it out in writing to be read aloud everywhere in his empire. This is the command of Cyrus, emperor of Persia. The Lord, the God of heaven, has made me ruler over the whole world and has given me the responsibility of building a temple for him in Jerusalem and Judah. Now, all of you who are God's people, go there, and may the Lord your God be with you. The word of the Lord. Thanks be to God. Thank you, Dana. Sa verse 14, nasa Judah itong mga tao. Anong mga ginagawa ng mga tao sa Judah? Mula sa prinsipe hanggang pati pare. Anong ginagawa nila? Yun. Nag-worship sila ng mga idols. Idolatry. So, infidelity ito. Infidelity sa mga lahat ng kasamaan. Okay? So, ano pa? Anong epekto nito sa templo ng Diyos? Pollute yung Lord's Pollute siya. temple. Hindi dapat consecrated siya. So, verse 15, so nung umpisa pa lang na ginagawa ito ng mga tao, sino pinadala ng Diyos? Nadadalhan niya ng mga sugo. Mga sugo, para i-warn sila. Ito'y, bakit pinadala ng Diyos ang mga sugo na ito? Ang dinala. Bakit? Para matigil yung masamang ginagawa nila. Oo. So, Dito sa for he had compassion on his people and his dwelling place. Kaya pala siya nagpapadala ng sugo kasi mahal niya yung mga tao. ano yung mga tao? Para pagsabihin mo sila. Sige, tingnan natin. Paano? Sa verse 16, ano naman ang ginawa ng mga Israelita sa mga sugo ng Diyos? They mocked the messengers of God, despised his warnings, and scoffed at his prophets. Ininsulto pa, tapos Kawawa naman. hindi nakinig ang mga tao. So, syempre, ano naging reaction ng Diyos? Didid yun. Galit. Yung galit. Sino ba din magagalit? It was so inflamed, sabi niya, there was no rain. Sa pagtasyan, hindi kasama sa pagbasa natin, hinayaan ng Diyos na sakupin ng Chaldean, yung hari na si Nebuchadnezzar. Sinakop nila ang Jerusalem, ang Judah, Israel. Ngayon sa verse 19, anong pinagagawa ng mga Chaldeans, ng mga Babylonians sa Israel at Dina? Sinunog yung temple at yung buong city. Sinunog na, winasak pa. Yung mga palasyo. mga gamit doon sa mga mamahalin, anong ginawa? Sinira din. Sa verse 20 naman, Dusty, yung mga nakaligtas sa kamatayan, saan dinala? Sa Babylonia, Anong ginawa sa kanila? binihag. Binihag, tapos nung bihag na sila, ginawa sila Slaves. slaves. Tapos ito, hanggang yung panahon na may iba naman sumakop sa kanila. Sino naghari naman sumunod? Persia naman, Persia. Sa verse 21, ano daw yung nagkatotoong propesya ni Jeremias? The
The land will lie desolate for 70 years to make up for the Sabbath rest that has not been observed. Kasi pala, yung Sabbath issue dapat para sa Diyos, talagang hindi yung na-inobserve, para nilabastahan nila. Kaya hinayaan ng Diyos na mawasak ang Jerusalem, tsaka yung templo. Tapos ngayon, eto na muli ang pagsakop naman ng Persia. So verse 22, sino ang hari ng Persia na panahon na to? Cyrus. Hindi ito si Miley Cyrus o si yung tatay niya. Si baby. So si King Cyrus ito, no? Nakatuparan din ng propesya ng Diyos pamamagitan ni Jeremias. Paano pinaparating ng Diyos yung mensahe niya kay King Cyrus? Doon pala sa verse 20. Through inspiration. In-inspire ni Lord si King Cyrus of Persia. Yan. Ito is pamamagitan ng salita at saka word of mouth and in writing. in writing din. Kaya sa verse 23, yan, ano ang ipinararating ni Cyrus sa kanyang kinasasakupan, lalo na yung mga involved yung mga Israelita. Dion. The Lord, the God of heaven, has made me ruler over the whole world, and has given me the responsibility of building a temple for Him in Jerusalem, in Judah. So, siya ang ngayon magtatayo ng bagong templo sa Jerusalem. At sa mga tao naman, sa mga tao naman na naniniwala pa rin sa Diyos, ano ang utos ang sabi ni Cyrus? Plano ni Cyrus. Whoever therefore among you belongs to any part of his people, let him go up, and may his God be with him. So, Pinapabalik na sila sa Jerusalem. Nire-rebuild ang kanilang bansa. so nawasak ang Jerusalem ngayon sa pamamagitan ni Cyrus, hari ng Persia, nire-rebuild at pinababalik ang mga tao. Lalo na yung pagbubuo muli ng templo. So, ano ang koneksyon ng gospel at saka first reading? Ano koneksyon nila? Ano po, parang nung pinakauna, yung mga tao, dahil nababalot na sila ng kadiliman, pinadalhan sila ni God ng messenger, which is yung light. Pero, Sino yung light na yun? yung messengers. Okay, oo. Tapos? Pero dahil nilayoan nila, lalo silang napahama. Kaya pinadala ni God yung isa pa, si King Cyrus, para i-save yung I-rebuild muli ang i-rebuild ulit yung Jerusalem. sa gospel. Sa gospel naman, parang ganun din yung nangyari. Pero si Jesus naman yung pinadala niya. So, The sinasabi, ultimate light. sabi nila sa first reading, yung liwanag na pinadala ng Diyos sa pamamagitan ng mga messengers na para muli. Ito yung mga messengers, yung mga propeta, tapos si King Cyrus. Para mabuo muli. Connection is with regards to the light. So, Pero Dustin, sa gospel tsaka sa first reading, bakit gusto ni Lord na nagpapadala siya ng mga sugo sa mga mahal sa mga tao? Para hindi mapunta sa kadiliman. para hindi mapunta sa kanila. Huwag mapapahamak. So, nalulungkot pala si Lord pag napapahamak yung kanyang mga mahal na anak. Ano? Okay. Tingnan natin yan ang second reading kung ano ang connection sa gospel at first reading.